I'm sorry, Storm, pero kailangan nating maghiwalay. Wika ni Cornelia o Leah sa kanyang nobyong si Storm. Kasama niya ang binata sa isang restaurant ng gabing yon. Isang taon ng nobyo ni Leah si Storm Villaraza. Nagkakilala sila ng binata sa isang medical student symposium. Pareho silang nag-aaral ng medisina sa UST Med School nang magkakilala sila. Sa kasalukuyan, isang ganap ng doktor ang nobyo pagkatapos nitong pumasa sa board exam. Samantalang si Leah ay nasa 3 taon pa sa med school. Ngayong isang ganap ng doktor ang binata. Sa susunod na linggo ang alis nito pa Amerika para doon ito ipagpatuloy ang pagpapakadalubhasa para maging isang neurosurgeon. Kasama nito ang mga magulang sa pag-alis ng bansa. Nang gabing yun ay nakipagkita si Leah sa nobyo upang makipaghiwalay dito. Leah, ano bang sinasabi mo? Hindi ba nagkasundo na tayo? We'll do a long-distance relationship. Sagot ni Storm pagkatapos nitong makabawi sa pagkabigla. Nag-aaral pa lang sila ay balak na ni Storm na sa Amerika ipagpatuloy ang pagpapakadalubhasa. Dahil pareho nilang mahal ang isa't isa, nagkasundo sila na pag-alis nito ay hindi sila maghihiwalay at sa halip ay susuungin ang long-distance relationship. Subalit 2 araw ang nakaraan, kinausap si Leah ng ina ni Storm. Ayon kay Mrs. Villaraza, gusto nitong hiwalayan niya ang anak nito upang matuon ng buong atensyon ng binata sa pag-aaral. Naiintindihan ni Leah ang ginang. Nag-iisang anak lang si Storm at bata pa lang ang binata ay pangarap na nitong maging isang magaling na neurosurgeon. Napagtanto niya na tama ang ina ng nobyo. Kung ipagpapatuloy nila ni Storm ang long-distance relationship, ay ipinangako sa kanya ng nobyo na madalas itong uuwi ng Pilipinas para sa kanya. Ayaw ni Leah na makasagabal sa pag-aaral nito. Kaya sa huli ay pinili niyang magsakripisyo para matupad nito ang pangarap. Malungkot nang ngumiti si Leah sa nobyo. I'm sorry, Storm. Hindi ko pala kaya ang long-distance relationship. Ayoko nang malayo sa akin ng boyfriend ko. Hindi ko kaya na ilang beses sa 1 taon lang tayo magkita. Mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Kailangan ko rin mag-focus sa pag-aaral ko. 4th year na ako sa med school sa susunod na semester. Hindi naman ako kasing talino mo, Storm. Kailangan kong ibuhos ang buong oras ko sa pag-aaral para makagraduate at makapasa sa board exam. Siguradong mawawalan din ako ng oras sa'yo. Kaya maghiwalay na tayo ngayon pa lang. Hinawakan ni Storm ang isang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. Ang magagandang mata nito ay namumula sa nagbabadyang luha. No, Leah, baby. Alam mo hindi ko kayang maghiwalay tayo. Kung hindi mo kayang long-distance relationship, then hindi ako pupunta ng Amerika. Dito lang ako sa Pilipinas. Napaawang ang mga labi niya. Ano bang sinasabi mo, Storm? Paano ang pag-aaral mo? Nakatanggap ang binata ng isang scholarship mula sa isang prestihiyosong medical university sa Amerika. I can do my residency here. Saka na lang ako pupunta ng Amerika kapag doktor ka na rin, para maisama kita. Binawi niya ang kamay sa nobyo. No, Storm. Matagal mo ng pangarap na maging neurosurgeon. Pangarap mo yun, bata ka pa lang. Baliwala ang pangarap ko kung mawawala ka sa akin, Leah. Umiling-iling siya sa binata. Pinipigilan ang pagbagsak ng luha. No, Storm. Maghihiwalay tayo. At tutuloy ka ng Amerika. Napuno ng hinanakit ang gwapong mukha ng nobyo. Akala ko mahal mo ko, Leah. Bakit mo ko itinataboy? Dahil gusto kong tuparin mo ang pangarap mo, Storm. Naniniwala ako na kung tayo talagang para sa isa't isa, kahit na maghiwalay tayo, tayo pa rin sa huli. Bullshit na tadhana yan. Tayong gumagawa ng sarili natin tadhana, Leah. Storm, tell me, Leah. Are you letting me go because you realize you don't love me anymore? Be honest with me. Hindi mo na ba ako mahal? Nabasag ang boses nito sa huling salitang binigkas. Mahal kita sobra. Hindi ko ibibigay sa iyo ang sarili ko kung hindi kita mahal. Mahal kita. That's why I'm letting you go to chase after your dreams. Sagot niya sa isip. Subalit sa halip na isatinig yon ay yumuko na lamang siya. I'm sorry, Storm. Tanging sagot niya kasabay ng pagbagsak ng luha. Hey, please don't cry. Alam mong ayoko nakikita kang umiiyak. Masuyong wika ni Storm. Inabot nito sa kanya ang isang panyo. Nang salubungin niya ang tingin ng binata ay nabasag ang puso niya nang makita ang sakit sa mga mata nito. Storm, I'm sorry. Pagdating ng araw, sana maintindihan mo ko. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan nito bago tumayo. Goodbye, Leah.
Yun lang at dire-diretso itong lumabas ng restaurant. Nang tuluyang mawala sa paningin niya si Storm, ay saka siya napahagulgol ng iyak. Subalit sa kabila ng pagkawasak ng puso, alam niyang tama ang desisyon niyang ginawa. I love you so much, Storm. Sa kabila ng maiksing panahong relasyon natin, sobrang minahal kita. At mananatili kitang mahal kahit na malayo ka na sa akin. Kung papalarin ng tadhana na magkita tayong muli pagdating ng araw, gagawin ko ang lahat para bumalik ka sa akin. Anya sa isip. Pagkatapos ng araw na nakipaghiwalay siya kay Storm ay hindi na nagpakita sa kanyang muli ang binata. Hanggang sa nabalitaan niya ang pag-alis nito patungong Amerika. Sa kabila ng kalungkutan, pinilit ni Leah na ituon ang atensyon sa pag-aaral. Subalit 1 buwan ang nakalipas mula nang umalis pa Amerika si Storm ay natuklasan ni Leah na buntis siya. Nagbunga ang minsang nangyari sa kanila ng binata. Ma, I'm sorry. Umiiyak na wika ni Leah sa mga magulang nang ipagtapat niya sa mga ito ang kalagayan niya. Tulad ni Storm ay nag-iisang anak din si Leah ng mga magulang. Hindi man kasing yaman ng pamilya ni Storm ay may kaya ang mga magulang niya. Isang dentist ang kanyang ama at isang college professor naman ang kanyang ina. Anak, tahan na. Makakasama sa kalagayan mo ang pag-iyak. Alo sa kanya ng ina. Masama ang loob ng papa mo, pero nandiyan na yan. A baby is a blessing, anak. At nasa legal na edad ka naman na. Hindi ako makapapayag na hindi panagutan ni Storm ang pagbubuntis mo, anak. Matigas na wika ng kanyang ama. Kilala ng mga magulang niya si Storm dahil ilang beses na niyang nadala sa bahay nila ang binata, at boto ang mga magulang sa lalaki. Umiling si Leah kasabay ng muling pag-iyak. Pa, hiwalay na kami ni Storm. Bago siya umalis pa Amerika, wala na kaming kontak sa isa't isa. Ayoko malaman niyang pagbubuntis ko. Kapag nalaman ni Storm na nagdadalang tao siya, siguradong uuwi ito ng Pilipinas. Ayaw niyang makasagabal sa pag-aaral nito ang kalagayan niya. Masasayang ang pakikipaghiwalay niya rito. Anak, tutol ng kanyang ina. Please ma, pa, kaya kong palakihin ng mag-isa ang anak ko. Alam kong hindi niyo rin naman ako pababayaan, di ba? Saka ko na sasabihin sa kanyang tungkol sa anak namin pagbalik niya dito sa Pilipinas. Sa kabila ng naunang pagsalungat ng mga magulang, sa huli ay pumayag ang mga ito sa gusto niya. Subalit 4 na buwan na ang tiyan ni Leah nang matuklasan niya na quadruplets ang pinagbubuntis niya. Pagdating na 2nd trimester niya ay napilitan na siyang huminto sa pag-aaral. Napawi ang pagsasakripisyo ni Leah at lahat ng paghihirap sa pagbubuntis nang malusog niyang isilang ang 4 na anak na pawang mga babae. Pinangalanan niya mga yon na summer, winter, spring at autumn. Matapos niyang isilang ang quadruplets ay lalong bumilis ang panahon. Namalayan na lang niya na 5 taon na ang mga anak niya at pumapasok na sa eskwela bilang mga kindergarten students. Mommy, Lola said you're going to be a doctor, right? Kailan ko po babalik sa school? Isang gabi ay tanong kay Leah ng anak na si Summer. Yes, Mommy. When? Kami nag-school na rin. Wika naman ni Spring. Sinagundahan naman ni Winter at Autumn ang tanong ng 2 kapatid. Nang gabing yun ay nasa silid ng mga anak si Leah. Linggo ng araw na yon kaya wala siyang pasok sa trabaho, kaya maghapon niyang kasama ang mga anak. Kapag malaki na kayo mga anak, sagot niya sa mga ito. Mommy, big girls na kami. We're already 5. Sagot ni Winter. Anong big girls? Mga baby ko pa rin kayo ah. Ni Leah sa 4. Kailan kami magiging big girls, Mommy? Tanong ni Autumn. Kapag 7 na kayo. That's 2 years from now, Mommy. Nang ipanganak ni Leah ang mga bata ay hindi na siya nakabalik pa sa med school. Dahil hindi naman hirap sa buhay ay kaya nilang kumuha ng higit 1 yaya para sa mga anak. Subalit pinili niya na maging hands-on sa pag-aalaga ng mga anak. 4 na taon na ang kanyang mga anak nang nagpasya siyang magtrabaho upang makatulong sa gastusin. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho siya bilang nurse sa isang pribadong ospital sa Maynila. Ipinangako niya sa mga magulang na pagtuntong ng mga anak sa edad na 7 ay babalik siya sa med school at tatapusin ng pagdodoktor. Mommy, kapag big girls na rin ba kami, makikita na namin si Daddy? Nakalabing tanong ni Autumn. Natigilan si Leah sa tanong na yun ng anak. Mula nang magkaisip ang 4, ay madalas na ng mga itong hanapin ang ama ng mga ito. Sa halip na maglihim ay sinabi ni Leah sa mga bata ang katotohanan tungkol sa ama ng mga to.
na nasa Amerika ang binata at walang alam ang lalaki sa quadruplets. Dahil matalino ang mga anak niya at nagmana kay Storm, naintindihan ng mga ito ang paliwanag niya. Yes, Totem, sweetie. Uuwi na rin nun si Daddy. Sagot ni Leah kahit ang totoo ay walang kasiguraduhan ang kanyang sinasabi. Sa nakalipas na 6 na taon ay hindi niya nabalita ang umuwi ng Pilipinas si Storm. Subalit alam niyang isa na itong neurosurgeon dahil nabalita ito bilang youngest Filipino neurosurgeon sa edad na 31. I can't wait to be a big girl and meet Daddy. He looks so cool on the internet. I bet he's much cooler in person. Wika ni Summer na sinang-ayunan ng mga kapatid nito. If you want to be a big girl, then you must sleep early. Kaya matulog na kayong 4. May pasok bukas sa school, remember? Anya sa mga ito. Isa-isang nag-good night sa kanya ang mga anak. Hindi naman nagtagal ay nakatulog na ang 4. Isa-isa niyang hinalikan sa noo ang mga ito bago iniwan at dumiretso sa sariling silid. Kinabukasan, maagang nagising si Leah para tulungan ang kasambahay nilang si Nana Carmen na maghanda ng almusal. Bukod sa matanda, may kinuha rin siyang isang yaya na katulong niya sa pag-aalaga sa mga anak. Ilang sandali pa ay napuno ang dining area nila sa pagpasok ng mga magulang niya at mga anak. Good morning, Mommy! Masiglang bati ni Summer. Good morning, Lolo and Lola! Wika naman ni Winter. Good morning, Nana Carmen and Yaya Fe! Ani Spring. Good morning, everyone! Panghuling wika naman ni Autumn. Napangiti si Leah, gayon din ang mga kasama nila sa hapag sa sunod-sunod na pagbati ng mga anak. Nakasanayan na yun ng 4 sa umaga. Good morning, magaganda kong mga apo. Bati ng ama ni Leah sa 4 na bata. Labis na ikinatawa ng mga magulang ni Leah ang pagdating ng quadruplet sa buhay nila. Masayang-masaya ang mga ito sa mga apo. Pare-pareho kasing bibo at matatalino ang 4 na bata. Likas ding malambing ang mga ito na siyang namana sa ama. Kamukha ni Leah ang mga anak, subalit pagdating sa ugali ay kay Storm nagmana ang mga ito. Ilang sandali pa ay nagpaalam ang mga magulang niya upang pumasok sa trabaho. Naghanda na rin sa pagpasok sa eskwela ang quadruplets. Dahil mamaya pa ang pasok ni Leah ay hinatid niya ang mga ito sa eskwelahan na malapit lang sa subdivision na tinitirhan nila. Fe, ikaw na bahala sa mga bata. Bilin ni Leah sa yaya ng mga anak nang makauwi ang mga bata pagkatapos ng 4 na oras na eskwela. Don't worry ate, akong bahala dito sa 4 na chikiting mo. Sagot ni Fe. Sige na ate, pumasok ka na sa trabaho at baka malate ka pa. Good luck sa work, Mommy. Ingat po. Wika ni Winter na sinundan ng mga kapatid. Pagkatapos magpaalam sa mga anak ay umalis siya patungo sa trabaho. Dala niya ang lumang kotse na dating pag-aari ng ama. Dahil naipit sa traffic, pasado 1:30 na siya nakarating sa St. Mary's Hospital, kung saan siya nagtatrabaho bilang nurse. 2:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi ang shift niya sa trabaho. Pagdating sa lobby ay patakbong pumasok siya sa elevator. Nakakainis na naman ang traffic. Malakas na reklamo ni Leah nang sumara ang elevator, ni hindi niya napansin na may lalaki siyang kasama sa loob at nakatayo sa tabi niya. Leah? Kasabay ng pamilyar na boses ay nanuot sa ilong ni Leah ang isang pamilyar na pabango. Bumaling si Leah sa lalaking nagsalita. Ganoon na lamang ang paghinto ng tibok ng puso niya nang tumambad sa kanya si Storm. Storm! Wala sa sariling sambit niya. Hindi siya makapaniwala na nasa harap na niya ang dating nobyo at ama ng mga anak niya. Sa loob ng 6 na taong lumipas ay lalo pang gumwapo ang lalaki. Nakasuot ito ng abuhing long sleeve at itim na slacks na lalong nagpatingkad sa kagwapuhan nito. Ngumiti sa kanya si Storm. Leah, I'm glad you still remember me. Sa kabila ng pagwawala ng puso ay nagawa niyang magsalita. Nakauwi ka na pala ng Pilipinas. Anong ginagawa mo rito sa St. Mary? I'm going to work here. Ako ang bago neurosurgeon dito sa hospital. Pinigilan niyang malaglag ang panga sa narinig. How about you, Leah? Dito ka rin nagkatrabaho? Tanong ng lalaki. Wala sa sariling tumango siya. Oo. Nurse ako dito. Napakurap si Storm. Pagkatapos ay nagtatakang kumunot ang noo. Nurse? Hindi doktor? Lumunok siya. Hindi ako nakatapos ng med school. Ha? What happened, Leah? Tila na biglang tanong ni Storm.
Bago pa makasagot ang dalaga ay bumukas na ang elevator sa ikapitong palapag ng ospital. Sorry, I have to go, Storm. It was nice seeing you again. Tipid ang ngiting wika niya bago lumabas ng elevator. Pilit niyang kinalma ang mabilis na tibok ng puso habang naglalakad patungo sa pediatric department kung saan siya naka-assign. Iya, okay ka lang? Bakit parang namumutla ka? Tanong sa kanya ng katrabahong si Agnes. Isa ring nurse sa pediatric ward ang babae. Okay lang ako. Mainit lang sa labas. Isang pilit na ngiti ang isinagot ni Lia. Sa buong duty niya ay pinilit niyang mag-concentrate sa trabaho kahit na hindi mawala sa isip niya si Storm. Pag-uwi ni Lia sa bahay ng gabing yun ay tulog na ang mga anak. Pagkatapos halikan ng mga ito ay nagtungo siya sa silid at tinawagan ng best friend niyang si Megan. Lia, bakit gabing-gabi napatawag ka? May nangyari bang masama sa mga inaanak ko? Tanong ng kaibigan. Simula college hanggang med school ay magkaibigan sila ni Megan. Sa kasalukuyan, isang resident doctor na ito sa isang malaking ospital sa Cebu. Ninang ito ng mga anak niya. Megan, nandito na si Storm sa Pilipinas. Balita niya sa kausap. Oh my God, nakita kayo? Saksi ang kaibigan sa relasyon nila ni Storm. Siya ang bagong neurosurgeon sa St. Mary. Aniya bago ilahad dito ang naging pagkikita nila ni Storm. Wow, what a small world, Dia. Sino mag-aakalang dyan pala kayo sa St. Mary magkikita ni Storm? O ayan na, 6 years later gumawa agad ng paraan ng tadhana para magkita kayo. Sa susunod na tawag mo sa akin, ibalita mo kung kayo na ulit ni Storm, ha? Bumuntong hininga siya. It's been 6 long years, Megan. Ang daming nagbago. Pero yung feelings mo hindi naman nagbago. Mahal mo pa rin si Bagyo. Sa loob ng 6 na taon, nanatiling mahal niya ang ama ng mga anak. Alam yun ng kaibigan. Pero siya, hindi ko alam kung may feelings pa siya sa akin. Ni hindi ko alam kung single pa siya, may asawa o girlfriend. Ang ideyang may iba nang nagpapatibok sa puso ng dating nobyo ay pumiga sa puso niya. Anong plano mo? Tanong ni Megan. Plano kong sabihin sa kanya ang tungkol sa mga anak namin. Pero maghahanap ako ng tamang pagkakataon. Sagot niya sa kaibigan. Ilang sandali pa ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Nang gabing yon, hindi siya makatulog dahil laman ng isip niya si Storm. Kinabukasan tuloy ay naunahan pa nga siyang magising ng mga anak. Good morning, Mommy! You're late! Wika sa kanya ni Summer. Inabutan niya ang 4 sa dining kasama ng yaya ng mga ito at ang kanyang ina na walang pasok ng araw na yon. Lola said not to wake you up because you're tired from work. Wika naman ni Autumn. Gumanti siya ng bati sa mga anak bago naupo sa tabi ng mga ito. Mukhang napagod ka sa trabaho, Lia. Puna sa kanya ng ina. Hindi naman nag-a-adjust lang ang katawan ko sa bagong shift ko. Gusto niyang sabihin ang totoong dahilan ng pagkapuyat niya, subalit pinigilan niya ang sarili. Saka na niya sasabihin sa mga bata na nakita na sila ng dati ng mga ito kapag nakausap na niya ang dating nobyo. Pasado 1:00 ng hapon ng araw na yon, nasa ospital na muli si Lia para sa trabaho. Lia, naku, alam mo ba ang chismis? Salubong sa kanya ng katrabahong si Agnes. Chismis? May bagong neurosurgeon dito sa ospital at ang pogi. Nakasabay ko kanina sa coffee shop. Grabe, muntik na akong matulala. Wika nito. Ang bata pa, Lia. Sabi ni Nurse Joy, si Doc Villaraza ang youngest neurosurgeon sa buong bansa. Wika naman ni Cindy. Hindi na nagtaka si Lia na agad na kumalat sa ospital ang tungkol kay Storm. Bakit wala kang reaction dyan, Lia? Okay ka lang? Untag sa kanya ni Cindy. Okay lang. Tipid na ngumiti siya sa mga ito. Di ka man lang na-excite na nadagdagan na naman ng mga poging doktor dito sa ospital? Hay nako, 1 taon ka na rito sa St. Mary, di pa kita narinig na nagka-crush ang mga gwapong doktor dito. May boyfriend ka siguro, no? Pangiintriga ni Agnes. Wala akong boyfriend. Ang mga anak ko priority ko, hindi love life. Sagot niya. Nasabi niya sa mga ito na isa siyang single mom. Sa buong 8 oras ng duty ni Lia ay hindi nagtagpo ang landas nila ni Storm. Pasado 10:00, pagbaba niya sa lobby, hindi niya inaasahan na naroon ang binata. Agad na tumayo ang lalaki sa inuupo ang bench nang makita siya. Tila ba siya ang hinihintay nito? Storm, bati niya sa lalaki.
Pakiwari ni Leah ay nabuhay ang lahat ng senses niya ngayong nasa harap niya ang lalaki. Ngumiti ang kaharap niya. Leah, I know tapos ka na sa duty mo. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi niya alam kung paano nito nalaman ng oras ng duty niya. Sa halip na magtanong ay tumango siya. Walang imik na sumama siya kay Storm sa coffee shop sa lobby ng ospital. Tsaa ang in-order niya habang kape sa lalaki. Magkakape ka ng ganitong oras? Tanong niya sa dating nobyo. Alam mong mahilig ako sa kape. Besides, I needed this. I still have to drive home. Nakangiting sagot nito. Well, totoo yon. Noon pa man ay mahilig na ito sa kape. Kapag sabay silang nag-aaral ay nakakaubos ito ng 3 cup ng kape sa magdamag. Sa kabila ng pagwawala ng dibdib ay isang tipid ng ngiti ang ibinigay ni Leah kay Storm. Pinag-uusapan ka ng mga katrabaho ko kanina. Hindi sila makapaniwala na dito nagtatrabaho ang pinakabatang neurosurgeon sa Pilipinas. Congrats, Storm. I mean, Dr. Villaraza. Thank you, Leah. And please, Storm na lang. Wala tayo sa trabaho. Pero nandito tayo sa ospital. It's not working hours. Tapos na ang duty mo. Ako rin. Tumango na lang siya at sumimsim ng tsaa. Nang ibaba niya yon ay muli siyang ngumiti. Kailan ka pa nakabalik dito sa Pilipinas? Last week lang. At nagtatrabaho ka na agad? Wala ka pa rin talagang pinagbago ah. Ang sipag mo talaga. Pabirong wika niya. Hindi naman talaga ako nagbago, Leah. Nakangiting sagot nito. Look at me, mahilig pa rin sa kape. And look at you, mahilig pa rin sa mapait na tsaang yan. Hanggang ngayon nilalait mo pa rin ang paborito kong tsaa. Napangisi ang binata at bahagyang natawa. Tila may pumiga sa puso ni Leah. Sobrang namiss niya ang tawang yun ng dating nobyo. Habang pinagmamasdan niya si Storm, napagtanto niya kung gaano siya nangulila rito sa loob ng 6 na taon. Sa kabila ng nararamdaman ay pilit niyang ibinalik ang ngiti. Look at you now, neurosurgeon ka na. I'm proud of you, Storm. Natupad mo ang pangarap mo. Isang marahang ngiti ang isinagot ng lalaki. Thank you, Leah. That means a lot to me. Lumunok siya. Gusto ko ring mag-apologize sa nangyari 6 years ago, Storm. I'm sorry for breaking up with you. I'm sorry for breaking your heart. It's okay, Leah. It's all in the past now. Marahang putol ni Storm. Napatitig siya sa lalaki. 6 years ago, naghiwalay sila na masama ang loob sa kanya ni Storm. Ngayon, nakangiti sa kanya ang dating nobyo. Walang bakas ng hinanakit ang mga mata. Bale, wala na sa kanya ang nakaraan. Ibig sabihin lang niya, nakamove on na siya. Anang isang bahagi ng kanyang isip. I admit, nasaktan ako sa nangyari. But later on, naintindihan ko kung bakit mo yun ginawa, Leah. Wala kang dapat na ihingi ng tawad. Everything is in the past now. Wika pa nito. Tila may pumiga sa puso ni Leah nang isipin na pati ang pagmamahal nito sa kanya ay parte na rin ng nakaraan nito. I see. Thank you, Storm. Tipid na sagot niya sa dating nobyo. How are you, Leah? Okay naman ako. Inaasahan kong pag-uwi ko dito sa Pilipinas, pediatrician ka na. Nung nagkita tayo sa elevator, hindi mo ako nasagot. How come you're working as a nurse, hindi doktor? What happened, Leah? Kinagat niya ang ibabang labi. Sa nakaraang mga taon ay hindi niya mabilang kung ilang beses niyang pinraktis sa utak kung paano sasabihin kay Storm ang tungkol sa mga anak nila. Subalit ngayong kaharap na niya ang lalaki ay nabablangko siya. Bakit huminto ka sa med school? Tell me, Leah. Did something happen? May nangyari ba sa parents mo? Umiling siya. No, my parents are fine, Storm. Personal choice ko na huminto sa med school. Bakit? Kilala kita. Pangarap mo rin na maging doktor. Na maging pediatrician. Well, I postponed my dream for something more important. Nagbago ang buhay niya sa pagdating ng quadruplets. Sa nakalipas na mga taon, hindi niya pinagsisihan na inuna niya ang mga anak at isinantabi ang pangarap na maging doktor. Something more important? I don't understand. Akma siyang magsasalita ng isang magandang babae ang lumapit sa kanila. Storm, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Wika ng bagong dating na babae kay Storm bago bumaling kay Leah. Oh, you're with someone pala. Hi. Wala sa sariling gumanti siya ng ngiti sa babae. Hello. Bati niya. Maganda at matangkad ang babaeng kaharap. Tila isa itong modelo. Lalo pang nagpaganda sa mukha nito ang magandang ngiti nito.
Ano, Storm? Hindi mo ba ako ipapakilala sa magandang babaeng kasama mo? Baling ng bagong dating kay Storm. Tumikhim naman ng lalaki. Leah, this is Venus. Like me, she's a new doctor here in St. Mary's. She's an oncologist. I'm also Storm's fiancé. Pagpapatuloy ni Venus. Tila may tumarak na kutsilyo sa puso ni Leah sa sinabi ng babae. Hindi lang pala nakamove on sa kanya si Storm. May bagong babae na sa buhay nito at ikakasal na ang mga ito. Sa kabila ng nararamdaman ay tipid ng ngumiti si Leah sa babae. Nice to meet you, Dr. Venus. Same here, Leah. How do you and Storm know each other? Hindi kanya nabanggit sa akin eh. Muli ay tila may sumakal sa puso ni Leah. Dati siyang nobya ni Storm ngunit hindi man lang siya nagawang banggitin ng binata sa fiancé nito. Kung ganon, baliwala na lang pala sa kanya ang 1 taong relasyon namin. Mapait na wika ng isip niya. Dati kaming magkaibigan ni Storm. Sa huli ay nasagot ni Leah sa babae. Napansin niyang kumunat ang noo ni Storm, subalit sa halip na magkomento ay bumaling ito sa fiancé. Venus, what are you doing here? Akala ko kausap ka ni Doc Serrano. Ani Storm kay Venus. Tapos na kami mag-uusap. Would you mind if I join you here? Okay lang ba, Leah? Nakangiting tanong ng babae sa kanya. Okay lang, aalis na rin naman ako. Kailangan ko na rin umuwi. Tipid ang ngiting bumaling siya kay Storm. Nice to see you again, Storm. At ikaw rin, Dr. Venus. Nice to meet you. Congratulations sa inyong dalawa. Leah, wait. May sasakyan ka ba? Kung wala, ihahatid na kita. I mean, ihahatid ka namin ni Venus. Thank you, but may sasakyan ako. Ipinagpapasalamat niya na dala niya ang sedan ng ama. 1 beses pa siyang umusal ng pasasalamat bago tumayo at lumabas sa coffee shop. Nagmamadali niyang tinungo ang kotse. Pagkapasok sa loob ng sasakyan ay sa kanya pinakawalan ang luha na kanina pang pinipigilang bumagsak. Sa gitna ng pag-iyak ay inilabas niya ang cellphone at tinawagan si Megan. Leah, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Don't tell me nasabi mo na kay Storm ang tungkol sa mga anak niyo. Bungad na tanong ng kaibigan sa kabilang linya. Hindi ko pa nasasabi, Megan. Hindi ko alam kung sasabihin ko pa. Kasi ikakasal na pala si Storm. May fiancé na siya. What? Totoo ba yan? Paano mo nalaman? Sa kabila ng pagluha ay ikinuwento niya sa kaibigan ng pag-uusap nila ni Storm at kung paano niya nakilala ang fiancé nito. Ang ganda-ganda niya, Megan. Matangkad, mabait, at doktor din siya tulad ni Storm. Bagay silang dalawa. Lalo siyang napaiyak nang maalala ang babae. Akala ko pagbalik ni Storm dito sa Pilipinas, magkakaroon ako ng tsansa sa kanya. Pero engaged na pala siya. At wala naman akong dapat sisihin kundi ang sarili ko. Kasi ako yung nakipaghiwalay sa kanya. Oh God, I'm sorry, Leah. I wish I was there with you right now. Alon ng kaibigan mula sa kabilang linya. It's okay. Sapat nang nakikinig ka sa akin ngayon. Anong plano mo, Leah? Kailangan mo pa rin sabihin kay Storm ang tungkol sa mga anak niyo. Sa totoo lang, hindi ko alam, Megan. Ayoko makagulo kami ng mga anak ko sa pamilyang bubuuin ni Storm. Karapatan ng mga anak mo na makilala ang tatay nila. At ganun din si Storm, Leah. Kesa hodang may fiancé siya at magpapakasal na, kailangan mo pa rin sabihin sa kanya ang totoo. Besides, mali mo makipaghiwalay si Storm sa fiancé niya kapag nalaman niya na may mga anak kayo. Ayokong mangyari yun, Megan. Ayokong makasira ng relasyon. Ayokong bumalik si Storm sa akin dahil lang sa mga anak namin. Alam mo, Leah, pwede ka nang manominate bilang susunod na santa. 6 years ago, nagsakripisyo ka para matupad ni Storm ang pangarap niya. Tapos ngayon, ayaw mong sabihin na may mga anak kayo dahil ayaw mong masira ang relasyon niya sa fiancé niya? Kung ibang babae yan, ako, pipikutin pa nila si Storm. Ang bait mong gaga ka. Try mo kaya maging demonita minsan, please lang. Sa kabila ng pag-iyak ay natawa siya sa sinabi nito. Engaged pa lang naman si Storm at hindi pa kasal, kaya pwede mo pang akitin. Maganda at sexy ka rin naman, Leah. At nakita ko kung gaano kabaliw sa'yo si Storm 6 years ago. Kulang na nga lang, lagyan niya ng red carpet ang nilalakaran mo dati. Pagpapatuloy ni Megan. Tigilan mo ako sa ideya mong yan. Mamaya, saniban pa ako ng masamang espiritu at gawin ko nga. Saway niya sa kaibigan. Di mabuti.
Magpapaparty ako kapag inakit mo si Bagyo. Pero seryoso, kailangan mo sabihin sa kanya ang tungkol sa mga anak niyo, Leah. Pagkatapos niyang kumalma mula sa pakikipag-usap kay Megan, ay saka siya nagmaneho pa uwi. Naabutan niyang gising pa ang ina at umiinom ng gatas sa kusina. Leah anak, bakit namamaga ang mga mata mo? Nag-aalalang tanong nito. Naupo siya sa tabi ng ina at ikinuwento ang tungkol kay Storm. Nabigla ang ginang, subalit tulad ni Megan, ipinayo nito na sabihin niya sa dating nobyo ang tungkol sa quadruplets. Kapag hindi mo sinabi, ako ang magsasabi kay Storm anak. Karapatan ng mga apo ko na makilala ang ama nila. Seryosong wika ng ina. Don't worry ma, sasabihin ko kay Storm. Hahanap lang ako ng tamang pagkakataon. Nang gabing yon, pinili niyang matulog sa tabi ng mga anak. Kaya naman nagising siya kinaumagahan sa boses ng quadruplets. Akala ko nag-dream lang ako nakatabi ka namin, Mami. Dito ka pala natulog. Wika ni Spring sa kanya. Did you miss us, Mami? Ani Summer. Ngumiti si Leah sa mga anak. Oo, na-miss ko ang mga baby ko kaya sa tabi niyo ako natulog. We miss you too, Mommy. Ani Winter at Autumn na niyakap pa siya. Tila may mainit na bagay na humaplos sa puso ni Leah. Kahit hindi sila nagkabalikan ni Storm, at least nasa kanya ang isang bahagi nito sa katauhan ng mga anak nila. Pagdating niya sa ospital ng hapong yon, pagpasok niya sa elevator ay natanaw niya si Storm. May hawak na kape at akmang hahabol ng sakay sa elevator. Leah, kalma. Hindi ka pwedeng laging kabahan kapag nasa paligid si Storm. Wika niya sa sarili. Hi, Leah. Nakangiting bati sa kanya ni Storm pagbaba ng nag-iisang kasama nila sa second floor. Hi, Doc. Tipid na bati niya. Nakangiti itong nagangat ng kilay. Doc? Tumikhim siya. Nasa ospital tayo, oras ng trabaho. Sumulip siya sa suot nitong lab coat. Bahagya itong natawa. Hindi ako sanay na Doc ang tawag mo sa akin. I guess dapat masanay ka na. Muling bumaling sa kanya si Storm. Wait, you have something on your hair, Leah. Akma siyang magsasalita nang maramdaman niya ang kamay ng binata sa buhok niya. Tila ginapangan siya ng kuryente sa katawan. What is this? Sticker? Bakit may Hello Kitty sticker ko sa buhok, Leah? Where did you get this? Tanong ni Storm. Namutla siya. Marahil ay dumikit sa kanya ang pinaglalaro ang sticker ng mga anak kanina nang sunduin niya ang mga ito sa eskwela. Hindi ko rin alam. Hindi mo alam? Ipinagpasalamat niya na nakarating na ang elevator sa 7th floor. Excuse me, kailangan ko nang lumabas. Oh yes, I'm sorry. Anyway, good luck sa trabaho, Leah. Nurse Leah. It's Nurse Leah for you, Doc. Pagtatama niya rito bago iwan ang binata sa elevator. Napahawak siya sa dibdib nang mawala sa paningin niya si Storm. Gusto niyang sampalin ng sarili. Simpleng ngiti lang ni Storm ay tila binagyo na ang puso niya. Pinapaalala ko lang sa'yo, Leah. May fiancé na yung ex-boyfriend mo. Wika niya sa sarili. Pilit na inalis niya ang lalaki sa isip habang nagtatrabaho. Hanggang sa matapos ang shift niya at makalabas ng ospital ay nagpasalamat siyang hindi sila nagkita ni Storm. Subalit pagdating niya sa car park ng ospital ay nakita niyang flat ang gulong ng sedan niya. Sa halip na mag-commute na lang pauwi ay kinuha niya ang spare tire ng sasakyan. Noong tinuruan siyang magmaneho ng ama ay tinuruan din siya nitong mag-ayos ng sasakyan. Subalit sa gitna ng pagpapalit niya ng gulong ay bigla na lang bumuhos ang ulan. Ang malas naman! Usal ni Leah sa sarili. Dahil nabasa na siya ay tinuloy na niya ang ginagawa hanggang sa matapos siya. Nagliligpit na siya ng mga tools na ginamit nang marinig ang boses ni Storm. Leah, anong ginagawa mo? Sa isang iglap ay nasa tabi niya ang binata at pinapayungan siya. Storm, anong ginagawa mo dito? Napakurap siya at hinawi ang basang buhok. Basa na ang itaas na bahagi ng katawan niya. Ikaw ang dapat kong tanungin. Anong ginagawa mo dito? Bakit nagpapakabasa ka sa ulan? May bahid ng galit at pag-aalala ang boses nito. Nagpapalit ako ng gulong ng kotse nang abutan ako ng ulan. At hinayaan mong mabasa ka? Like I said, naabutan ako. Okay lang yan, pauwi na rin naman ako. Uuwi ka ng basang-basa? Magkakasakit ka, Leah. You should change first. Wala na akong ekstrang damit. Meron ako. Let's go to my office. Storm, hindi na. Uuwi na ako. Huwag matigas ang ulo, Leah.
Hinawakan nito ang isang kamay niya at iginiya siya pabalik sa ospital. Hindi niya nagawang makapalag sa binata. Pagdating sa lobby ng ospital, isinara nito ang payong. Hinubad ang suot na coat at ipinatong sa balikat niya. Pagkatapos ay muli nitong hinawakan ang kamay niya patungo sa elevator. Tila may mainit na bagay na humaplos sa puso ni Leah. Here, magbihis ka sa CR. Ani Storm. Inabutan siya nito ng long sleeve pagdating nila sa office nito. Napalunok siya. Storm? Yes? Baling sa kanya ng binata. Si Dr. Venus, baka magalit siya kapag nalaman niyang pinahiram mo ako ng damit. Sa pagkabigla niya ay ngumiti lang si Storm. Hindi yun magagalit. It's okay, Leah. Sige na, magbihis ka na. Kung sa bagay, mabait ang dalaga. At noon pa man ay sadyang mabait si Storm kaya hindi niya dapat bigyan ng mali siya ang ginagawa nito. Nagtungo si Leah sa banyo ng opisina at pinalitan ng basang blouse. Gusto niyang maiyak nang maamoy ang damit ni Storm. Kinailangan pa niyang kalmahin ang sarili bago lumabas. Ang laki pa rin sa'yo ng damit ko. Wika ni Storm paglabas niya ng banyo. Storm, 5'4" ako 6 years ago at 5'4" pa rin ako ngayon. Natawa ang binata. Yeah, of course. Lumapit ito at inililis ang manggas ng long sleeve nitong suot niya. Salamat. Tanging nasambit ni Leah. Ngumiti si Storm. Umangat ang kamay nito at inalis ang dumikit na basang buhok niya sa kanyang muka. Kasabay ng pagwawala ng puso ay napaatras siya. Uuwi na ako, Storm. Lalong lumakas ang ulan. Hintayin mo munang humina bago ka umuwi. Baka matrapik ka lang sa daan. Mula sa glass window ng opisina ay nakita niya ang malakas na buhos ng ulan. Madalas bahain ang mga kalsada sa bahaging yun ng syudad kapag may mga biglaang malalakas na ulan. Kapag nagpilit siyang umuwi ay baka maabutan siya ng traffic at may stranded pa. Sa lobby na lang ako maghihintay. Anya kay Storm. Na ganyan ang ayos mo? Napangiwi siya nang ibaba ang tingin sa sarili. You can stay here in my office, Leah. Mamaya pa naman ako uuwi. Tulad mo, hintayin ko munang huminto ang ulan. Pagpapatuloy ni Storm. Si Dr. Venus, I don't think okay lang sa kanya na nandito ako. It's fine, Leah. She won't mind. Nakauwi na rin siya kanina pa. Dito ka muna, okay? Bibili ako ng drink sa baba. Hindi na, Storm. Sige na, Leah. I'll be quick. Don't worry. Kapag wala ka dito pagbalik ko, ipapapage kita sa buong ospital. Ano? Ngumisi ito. Hindi mo naman siguro gusto yun, di ba? So dito ka lang, okay? Bago pa siya makasagot ay lumabas na ito ng silid. Napabuntong hininga na lang si Leah bago iginala ang tingin. Natigilan siya nang makita ang pamilyar na stethoscope sa mesa ng binata. Bakit nandito ang stethoscope na regalo ko sa kanya nung pumasa siya sa board exam? Don't tell me, ginagamit niya pa rin to. Anya sa isip. Sa halip na punuin ng tanong ang isip ay naupo na lang siya sa sofa. Ilang sandali pa ay nakabalik na si Storm. You're still here. Mabuti naman, Leah. Anito sa kanya. Ngumuso siya. Takot akong ipapage mo. Natawa ito. Here, binili kita ng paborito mong jasmine tea para mainitan ka. Salamat. Bigla ay nag-init ang sulok ng mga mata niya. Namiss niya ang pagiging maalaga nito. How are you, Leah? Nagputol ang pag-uusap natin nung dumating si Venus kagabi. I'm sorry about that. Okay lang ako. Sabi mo may kailangan kang unahing importante kaya huminto ka sa med school. Hindi ka naman nag-asawa, right? Francisco pa rin ang gamit mong apelido. Hindi ako nag-asawa. Wala naman ako suot na wedding ring. Idinaan niya sa biro ang sagot. Ikaw, paano kayo nagkakilala ni Doc Venus? Tila natigilan si Storm pagkatapos ay ngumiti. Sa Johns Hopkins University kami nagkakilala. Scholar din siya doon tulad ko. Talaga? Ang talino rin pala niya. Sabay ba kayong umuwi ng Pilipinas? Yeah, siya ang kasama kong umuwi. Nagpaiwan kasi si mom and dad sa US. Mas gusto nila doon. Ang ganda niya at ang bait din. Tapos matalino. Bagay kayo, Storm. Nag-angat ito ng kilay. Talaga, Leah? You find her pretty? Oo naman. Hindi mo naman siya magiging girlfriend kung hindi siya maganda. Mahilig ka kaya sa magaganda. Kaya nga naging girlfriend mo rin ako, di ba? Natawa si Storm. Napanguso siya at nag-angat ng kilay. Bakit? Hindi ka ba nagagandahan sa akin?
Ano, porket ako nakipag-break sa'yo noon, hindi na ako maganda para sa'yo? Ngumiti si Storm. Of course maganda ka. You'll always be beautiful to me, Leah. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Sa lahat ng naging ex mo? Talaga? Ang dami nun ah. Salamat. You know I don't have a lot of ex-girlfriend. Oo nga pala, kasi puro fling lahat, no? Naalala niya na siya ang unang seryosang relasyon ni Storm. That was ages ago. Nagbago na ako nung nakilala kita. Wala sa sariling napainom ng tsaa si Leah. Tuloy ay napaso siya. Leah! Mabilis na dinaluhan siya ni Storm. Kinuha nito sa kanya ang hawak na cup ng tsaa habang ang isang kamay ay nasa mukha niya. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito. Okay lang, hindi naman na masyadong mainit. Masuyo nitong hinaplos ng hintuturo ang pisngi niya. Nagwala ang puso niya. Sumalit mabilis niyang itinulak ang kamay ni Storm nang maalala na may fiancé na ito. Mahina na ang ulan. Kailangan ko nang umuwi, Storm. Hindi ako pwedeng magpahating gabi. Anya kasabay ng pagtayo. Tumikhim ang binata na tulad niya ay tila natauhan din. Ihahatid na kita sa baba. Hindi na. Please, I insist, Leah. Uuwi na rin naman ako. Sa huli ay sabay silang bumaba ni Storm ng ospital. Wala silang imikan sa elevator. Nagpapasalamat siya na mangilan-ngilan na lang ang tao sa ospital. Sigurado kang okay na itong sasakyan mo? Tanong ni Storm nang ihatid siya nito sa sasakyan niya. Oo, salamat. Isusoli ko na lang tong damit mo. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, Leah. Madulas ang daan. Ikaw din, Storm. Pumasok siya ng sasakyan. Sa halip na umalis ay kinatok nito ang bintana ng kotse. Good night, Leah. Good night, Storm. Ngumiti ito. Sige na, hintayin kitang makaalis bago ako umuwi. Sa rear view ng kanyang sasakyan, natanaw niyang nakasunod ng tingin sa kanya ang lalaki habang nakatayo sa parking lot. Pagdating ni Leah sa bahay ay naabutan niya ang ina. Anak, kaninong damit yung suot mo? Tanong nito nang mapansin ang ayos niya. Kay Storm, ma. Naulanan ako kanina nung nag-aayos ako ng kotse ni Papa. Pinahiram niya ako ng damit niya. Kayo na ulit ni Storm, anak? Hindi, ma. May fiancé na yung tao. Kilala mo naman si Storm, mabait lang talaga yon. Hindi mo pa nasabi sa kanya ang tungkol sa mga bata? Hindi pa, ma. Meron siyang pagkakataon kanina, subalit hindi na naman niya nasabi sa binata. Kinabukasan, nagising si Leah na masama ang pakiramdam. Masakit ang ulo niya at katawan. Mommy, you're sick. Nag-aalalang wika sa kanya ni Summer nang lapitan siya at hawakan ng mga anak. Huwag na kayong mag-kiss kay Mommy today, baka mahawa kayo. Anya sa mga ito. Dahil siguro yan sa nabasa ka ng ulan kagabi, Leah. Naiiling na wika ng mama niya. Mommy, nabasa ka po ng ulan last night? Nag-aalalang tanong ni Winter. Oo, baby. Malakas kasi ang ulan nang umuwi ako kagabi. Sagot ni Leah. Mommy, pwede di kami pasok sa school today? We want to take care of you eh. Wika sa kanya ni Autumn. Yes, Mommy. We want to stay home with you. Wika pa ni Spring. We will be your personal nurses, Mommy. Wika naman ni Summer. Napangiti siya sa mga anak. Ang sweet naman ng mga anak ko. Pero kailangan niyong pumasok sa school. Hindi pwedeng umabsent kayo. Don't worry, Mommy will be okay. Pag uwi niyo dito mamaya, maayos ng pakiramdam ko. Kailangan ko lang uminom ng gamot at magpahinga. Okay, Mommy. Mga nakanguso, subalit masunuring sagot ng mga ito. Habang kumakain ng almusal ay inasikaso siya ng mga anak. Si Summer ay pinaglagay siya ng tubig sa baso. Si Winter at Autumn ay pinagbalat siya ng prutas. Si Spring naman ay inabutan siya ng ulam. Ang sarap naman mag-alaga ng mga baby ko. Manang-mana talaga kayo sa daddy nyo. Wala sa sariling sambit niya. Really, Mommy? Inaalagaan ka rin ni daddy kapag may sakit ka before? Tila namamanghang tanong ni Winter. Tumikhim siya at ngumiti. Oo mga anak, inaalagaan ako lagi ng daddy nyo. I wish daddy was here so he could take care of you, Mommy. Ani Spring. Habang wala si daddy, kami munang mag-aalaga sa'yo, Mommy. Wika naman ni Autumn. Sinikap ni Leah na wag maiyak sa harap ng mga anak. Pagkatapos kumain ay pinilit siyang magpahinga ng mga ito.
Nakatulog siya dahil sa ininom na gamot. Nagulat pa siya dahil pagising niya ay 4:00 na ng hapon. Maayos na rin ang pakiramdam niya. Lia, kumain ka na para makainom ka ng gamot. Wika sa kanya ni Nana Carmen na siyang naabutan niya sa kusina. Yung mga bata po, nasaan? Tanong niya sa matanda. Nasa garden, naglalaro sila. May malawak na garden ang bahay nila kung saan madalas maglaro ang quadruplets kapag hapon. Gusto ko ngang gisingin kanina, pinigilan ko lang. Habang kumakain ay napansin niyang panay ang tingin sa kanya ng matanda. Okay lang kayo, Nana? Parang may gusto kayong sabihin. Habang natutulog ka, may bumisita sa'yo, Lia. Sino po? Si Storm, iha. Tila huminto ang tibok ng puso niya sa narinig na pangalan. Nana, ano nangyari? Nakita niya ba ang mga anak ko? Nakita ba siya ng mga bata? Si Fe ang nagbukas ng gate. Kasama si Summer at Winter kaya oo. Nakita ng mga anak mo ang ama nila. Oh my God, ano pong sabi ni Storm? Nasa garden siya kasama ng 4 na bata, iha. Tumayo si Lia. Hindi siya napigilan ng matanda sa paglabas ng kusina. Pagdating niya sa hardin, naabutan niya ang 4 na anak. Nakapaikot ang mga ito sa iron round table na naroon at naglalaro ng board game. Sa gitna ng mga ito ay naroon nga si Storm. OMG, Daddy! Ang galing mo pala sa Snakes and Ladders! Wika ni Summer. Daddy, teach us how to roll the dice! Wika naman ni Autumn. Narinig niyang halakak ni Storm. Sa gitna ng katuwaan ng mga ito ay nag-angat ng tingin ng isa niyang anak. Mommy, gising ka na po! I'm glad you're feeling better now! Wika ni Spring. Sunod-sunod na tumingin sa kanya ang 3 anak. Gayon din si Storm. Mommy, look who's here, oh! It's Daddy! Nandito na siya, Mommy! Ani Summer. Sabay-sabay na nalapitan siya ng mga anak. Mommy, nandito na si Daddy. He's back from the US. Masayang wika ni Winter. Sorry, Mommy, di ka namin ginising. Daddy told us not to wake you up but he already knows about us. Ani Autumn. Sabi ni Daddy, hindi na siya aalis ulit, Mommy. Di na niya tayo iiwan. Dito na siya forever. Ani Summer. Hindi magkamayaw si Lia sa sinasabi ng mga anak. Samot-saring emosyon ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Summer, winter, spring, autumn. Baka hindi pa okay ang mommy niyo. Marahang saway ni Storm sa mga bata. Pagkatapos ay bumaling sa kanya. How are you, Lia? Sabi ng mga anak natin, may sakit ka. Nilunok niya ang bikig sa lalamunan. I'm okay. Sumama lang ang pakiramdam ko pero okay na ako ngayon. Sigurado ka? Lumapat ang kamay nito sa noon niya at dinamayon. Oh, hindi ka na nga mainit. Daddy, sabi po ni Mommy, you always take care of her whenever she's sick before. Wika ni Summer sa ama. Mommy also said na mana kami sa'yo because we're thoughtful like you, Daddy. Ani naman ni Winter. Sa kabila ng halo-halong nararamdaman ay nag-init ang mukha ni Lia sa sinabi ng mga anak. Really? Inaalagaan niyong mabuti si Mommy? Ang sweet naman ng mga baby ko. Ani Storm sa mga anak. Bago pa makasagot ang isa sa mga bata ay tumikhim si Lia. Pwede ba tayong mag-usap, Storm? Tanong niya sa lalaki. Yeah, we need to talk, Lia. But not in front of our kids. Gusto niyang maiyak nang ariin nito ang mga anak nila. Humugot siya ng malalim na hininga at bumaling sa mga anak. Mga anak, pwedeng pumasok muna kayo sa loob ng bahay. Kailangan lang namin mag-usap ng daddy niyo. Sweethearts, Mommy and I need to talk for a while, okay? We will continue playing later. Ani Storm sa mga bata. Tumango naman ang 4 na bata. Okay po, Mommy, Daddy. We'll go inside. Nang pumasok ang mga bata sa loob ng bahay ay bumaling sa kanya si Storm. We can talk now, Lia. Humugot siya ng malalim na hininga at naiiyak na sinalubong ang mga mata nito. I'm sorry, Storm. Lia, bakit hindi mo sinabi sa akin na may mga anak tayo? Hindi lang isa, Lia. 4. I'm sorry. 1 buwan ka nang nakaalis nang malaman ko na buntis ako. Alam kong kapag sinabi ko sa'yo, uuwi ka rito. Of course, uuwi talaga ako, Lia. I can't let you go through that pregnancy alone.
Kaya nagpa siya kung hindi apaalam sa'yo. Kasi ayoko makasagabal sa pag-aaral mo. Ayoko makahadlang sa pagtupad mo ng mga pangarap mo. Sinabi ko sa parents ko, sa sarili ko, na saka ko nasasabihin sa'yo ang tungkol sa mga bata pagbalik mo ng Pilipinas. But you didn't even tell me the moment we saw each other at the hospital. Kung hindi pa kita binisita dito sa bahay niyo, hindi ko pa malalaman. Dahil naghihintay ako ng tamang tiyempo, Storm. Hindi ko naman pwedeng sabihin na lang sa'yo na, "Welcome back, Storm. Newsflash, may anak tayo. Not just 1 but 4. But you're right. I'm sorry. Dahil hindi ko agad nasabi nung nakita tayo ulit. Sa pagkakataong yun ay bumagsak na ang mga luha niya. Hinawakan ni Storm ang kamay niya kasabay ng pagbagsak ng luha nito. I'm sorry, Leah. Hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa anak natin dahil ayaw mo umuwi ako dito sa Pilipinas. But you've sacrificed your dreams in return. Pangarap mong maging doktor, maging pediatrician. Pero huminto ka sa pag-aaral para unahin ang mga anak natin. Sunod-sunod ang pag-iling niya. Don't apologize, Storm. Desisyon ko na huminto sa pag-aaral at hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Pangarap ko na maging doktor. Pero ganun pala kapag naging ina ka na. Handa mong isakripisyo ang lahat para sa mga anak mo. Leah, I'm sorry. For 6 years wala ako sa tabi mo. Nung nagbubuntis ka, nung pinanganak mo ang mga anak natin, at habang lumalaki sila, mag-isa ka sa lahat ng yun. You've been through a lot and I'm so sorry for not being there with you. I'm sorry. Nabasag ang boses nito. Tila pinipiga ang puso ni Leah habang nakatingin kay Storm. Yun ang unang beses na nakita niyang umiyak ng ganoon ng lalaki. Kahit noong maghiwalay sila, hindi to umiyak ng ganon. Desisyon kong hindi ipaalam sa'yo, Storm. Wala kang dapat na ihingi ng tawad. And look at you now. You're the youngest neurosurgeon in the country. Worth it ang sakripisyong ginawa ko. Malungkot nang umiti si Storm. Natupad ko ang pangarap ko. Pero pakiramdam ko may kulang pa rin sa akin. Something was missing in me the past years of my life, Leah. Pinisil nito ang kamay niya. Babawi ako sa mga anak natin. Ang laki ng kasalanan ko sa kanila. Sa'yo, Leah. Please, hayaan mo bumawi ako. Pero paano si Venus, Storm? What about her? Fiancé mo siya, hindi ba? Paano mo sasabihin sa kanya ang lahat ng to? Matatanggap ba niya na meron ka ng mga anak? She's not my real fiancé. Magkaibigan lang kami ni Venus. Anong ibig mong sabihin? We're just friends, Leah. Pagbalik namin dito sa Pilipinas, humingi si Venus ng pabor sa akin na magpanggap na fiancé niya dahil may gusto siyang pagsilosin sa ospital. Wala kayong relasyon? Pero ang ganda niya, ang bait, ang talino. Hindi makapaniwalang sambit niya. At hindi ko siya type. Hindi kami talo. Venus is a lesbian. Babae rin ang gusto nun. Bumalik siya dito sa Pilipinas para balikan ng girlfriend niya na isa ring doktor sa St. Mary. Oh, taging nasambit ni Leah. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala sa narinig. Lihim na nagdiwang ang puso niya sa katotohanang hindi engaged si Storm at sa babae. Masuyong lumapat ang kamay nito sa mukha niya at tinuyo ang luha sa pisngi niya. Salamat sa pagpapalaki mo ng maayos sa mga anak natin and for telling them about me, Leah. Wala naman akong planong ilihim ka sa mga bata. Thank you. Our girls are pretty. Kamukhang kamukha mo sila. Except the eyes. Nakuha nila ang mga mata mo. And the attitude? Sabi ng mga bata, lagi mong sinasabi sa kanila na nagmana sila sa akin. Umangat ang sulok ng mga labi nito. Nag-init ang mga pisngi ni Leah. Well, oo, nakuha nila ang pagiging malambing mo, lalo na si Winter at Spring. Akmang magsasalita si Storm nang marinig ang boses ng quadruplets. Mommy, Daddy, di ba po kayo tapos mag-talk? Tanong ni Spring na nakasilip mula sa pinto. Daddy, can we play again later? Tanong naman ni Winter. Tapos na kami mag-usap ng daddy niyo mga anak. Papasok na kami. Sagot ni Leah sa quadruplets bago ibinalik ang tingin kay Storm. Halika na sa loob. Sabik ang mga anak mo sa'yo. Wait a moment, Leah. Namumula pa ang ilong mo. Ayokong isipin ng mga anak natin na pinaiyak ko ang mami nila. Sa pagkakataong yon, gamit ang panyo ay masuyo nitong pinunasan ang sulok ng mga mata niya. Umiyak ka rin naman. Anya habang nakatitig sa mukha nito. Bahagya pang namumula ang mga mata nito.
Hindi halata, moreno kasi ako. Ikaw, halata agad kapag umiyak ka kasi parang kamati sa pula yung ilong mo. Nakangising sagot nito. Shut up. Inirapan niya si Storm na ikinatawa nito. What? Totoo naman. Pabirong pinisil nito ang tungki ng ilong niya. Nagwala ang puso niya. Madalas nitong gawin yun noong magnobyo pa sila. Okay na yan. Halika na nga sa loob. Tanging nasambit niya. Marahang ngumiti si Storm. I will talk again, Leah. For now, gusto ko munang bumawi sa mga anak natin. God, I've been away for 6 years and ang dami kong utang sa kanila. Well, simulan mo nang magbayad. Pabirong sagot niya. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay agad na pinalibutan ng 4 na bata si Storm. Daddy, you came from the US, right? Wala kang chocolates for us. Yung classmate namin, umuwi papa niya from Saudi. Tapos ang daming dalang chocolate ni Marie sa school. Ani Summer sa ama. I'm sorry, baby. Daddy didn't bring home chocolates. But don't worry, bibili tayo ng maraming chocolates. And toys. Anything you want. Really, Daddy? Gusto ko ng dollhouse. Excited na wika ni Winter. Me too, Daddy. Yung sobrang big. Ani naman ni Spring. Me, Daddy, I want a toy car. Yung color pink. Wika naman ni Autumn. Habang pinagmamasdan ni Leah ang mga anak at si Storm ay gusto niya muling maiyak. Ang tagal niyang pinangarap na makasama ng quadruplets ang ama ng mga ito. At hindi siya binigo ni Storm. Kitang-kita niya sa mukha ng lalaki ang pagmamahal sa mga bata. Napansin niya na agad ng kilala ni Storm ang mga anak at kahit malaki ang pagkakahawig ng mga bata, ay hindi nito ipinagkamali ang bawat isa. Hinayaan ni Leah ang mga bata sa piling ng ama. Pagdating ng mga magulang niya mula sa trabaho ay naabutan ng mga ito si Storm. I'm sorry, Tito, Tita. Pinabayaan ko ang anak niyo at ang mga anak namin. Hinging paumanhin ni Storm sa kanyang mga magulang. Wala kang kasalanan, iho. Sinunod lang namin ang gusto ni Leah. Sagot ng ina ni Leah. Ang mahalaga, nandito ka na ngayon para bumawi sa mag-iina mo. Wika naman ng ama niya. Gustong sabihin ni Leah sa ama na sa mga anak lang nila na kailangan bumawi ni Storm. Subalit bago pa siya makapagsalita ay sumagot na si Storm. Yan nga po ang gagawin ko, Tito. Babawi ako sa mag-iina ko. Sagot agad ng binata. Sumabay sa kanilang maghapunan si Storm. Sa hapag ay asikasong-asikaso nito ang mga bata. Ito rin ang nagpatulog sa mga anak. 10:00 na ng gabi nang magpaalam to sa kanya. I will be back tomorrow morning, Leah. Gusto kong makita kung saan school pumapasok ang mga anak natin. Ani Storm. Sigurado ka? Alam kong busy ka sa trabaho. Matatalino ang mga bata kaya naiintindihan nila yon. Don't worry, Leah. I will make time for our kids. Sinabi kong babawi ako sa kanila. At seryoso ako sa bagay na yon. Babawi ako sa inyo ng mga anak natin. Nagwala ang puso niya sa sinabi nito. Sige na, magpahinga ka na, okay? Uuwi na ako. Paalam nito. Salamat, Storm. Mag-ingat ka. Isang marahang ngiti ang isinagot nito. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ang araw ay naroon na muli si Storm sa kanila. Good morning, Leah. Bati sa kanya ng lalaki nang pagbuksan niya ito ng gate. Good morning, Storm. Ang aga mo Tulog pa ang mga bata. Inagahan ko talaga. I promised them na nandito na ako pagising nila. How are you? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Oo, okay na. Papasok na ako mamaya. Ikaw, anong oras ka pupunta sa ospital? Isasabay ako sa'yo. Kumunot ang noo niya. Storm, 2:00 pa ang pasok ko. I won't be accepting patients today. I told my secretary na tawagan ako kapag may emergency. Now, pwede mo na ba akong papasukin at bigyan ng kape? Ngumiti ito. Natawa naman siya. Hindi na talaga nawala sa iyo ang kape. Masaya ang mga bata nang datnan si Storm paggising ng mga ito. Tumulong sa kanya ang binata sa pag-aasikaso sa mga bata hanggang sa paghatid sa eskwela. Sa katunayan, sasakyan nito ang gamit nila. Daddy, ang ganda ng car mo! Namamanghang komento ni Winter. Tapos ang big pa, yung car ni Mommy masikip. Ani Spring. Napanguso na lang si Leah sa kadaldalan ng mga anak. Don't worry, I will buy Mommy a new car. Yung malaki. Para kapag may work si Daddy, comfortable kayo sa car ni Mommy, okay? Yay! Wika ng 4 na mga anak.
Si Leah naman ay nanlalaki ang mga matang bumaling kay Storm. What, mommy? Nakangiting tanong ng lalaki. Tila natunaw ang puso niya nang tawagin siyang mommy ni Storm. Wala. Anya dahil ayaw niyang komprontahin ang lalaki sa harap ng mga bata. Daddy, sama ko ulit po sa pagsundo sa amin? Tanong ni Summer pagdating nila sa eskwelahan. Yes, baby. Kami ulit ni mommy yung susundo sa inyo later, okay? Now, give daddy a kiss. Pareho sila ni Storm na hinalikan sa pisngi ng quadruplets. What is it? Parang may gusto kang sabihin, Leah. Tanong ni Storm pagbalik nila sa SUV nito. Hindi mo ako pwedeng ibili ng sasakyan. Bakit naman hindi? I have the resources, Leah. Gusto kong komportable ang mga anak natin. Isa pa, ayaw kong abutan na naman kita na nag-aayos ng kotse. Kahit naman luma o bago ang sasakyan, napaflatan pa rin ng gulong, Storm. Mahinang natawa ito. You have a point. But please, huwag ka nang magpalit ng gulong ng kotse ng mag-isa. Look, nagkasakit ka pa sa ginawa mo. Nag-aalala ako kahapon nung hindi ka pumasok. Paano mo nalaman na hindi ako pumasok? Nagpunta ako sa pediatric ward at hindi kita nakita. Sabi ng katrabaho mo, masama ang pakiramdam mo kaya hindi ka nakapasok. I decided to visit you at home. Natatandaan mo pa pala ang bahay namin? Ngumiti ito. Of course, paano ko makakalimutan? Madalas kitang ihatid sa bahay niyo noon. Pagdating nilang muli sa bahay ng mga magulang, nag-request si Storm na makita ang mga baby pictures ng mga anak sa nakaraang 6 na taon. We will throw a big party on our daughter's next birthday. Uuwi rin nun sina mom and dad. I still haven't told them about our kids. Pero siguradong matutuwa sila kapag nalaman nila. Ani Storm habang tinitingnan ang mga larawan ng nakaraang birthday ng mga anak. Storm, ayokong masanay sa luho ang mga bata. Gusto kong bumawi sa kanila, Leah. I want our kids to have a good life. Bakit ko ipagkakait ang mga bagay sa mga anak natin kung kaya ko namang ibigay ang mga yon? Fine. Sa huli ay sagot niya. Thank you. Masuyong sambit nito. Hinawakan nito ang kamay niya at dinala sa mga labi nito. Nagwala ang puso ni Leah at napatitig kay Storm. Napapitlag siya nang biglang tumunog ang cellphone. Tumikhim siya at binawi ang kamay mula sa binata. Dito ka muna, sagutin ko lang to. Tumayo siya at iniwan si Storm sa sala. Dahil ang kaibigang si Megan ang tumatawag ay sa kwarto siya nagpunta. Leah, tumawag ako kanina sa mami mo. Ano yung nabalitaan ko na alam na ni Storm ang tungkol sa quadruplets? Bungad sa kanya ng kaibigan. Nandito si Storm sa bahay, Megan. Ipinaliwanag niya rito ang nangyari kahapon. Oh my God! So, wala palang fiancé si Storm? Wala. Ay, edi happy family na kayo niyan, Leah. Hindi ganon, Megan. Oo, single si Storm pero hindi ko alam kung mahal pa rin niya ako. May mga anak kayo. Sigurado ako na magkakabalikan kayo. Ayokong balikan ako ni Storm dahil lang sa mga bata. Gusto ko, balikan niya ako dahil mahal niya ako. Well, naintindihan naman kita. Mahirap kapag nagsasama lang para sa mga bata. Pero kilala mo si Storm, Leah. I'm sure mararamdaman mo kapag may feelings pa rin siya sa'yo. Lalo na at magkakasama kayo lagi dahil sa mga anak niyo. Bumalik sa kanya ang ginawang paghalik ni Storm sa kamay niya. Ayoko munang isipin kung anong mangyayari sa amin ni Storm. Ang importante ngayon yung mga bata. Anya sa kaibigan. Oh well, I'm happy for my ina-anaks. I'm sure masayang-masaya sila na makilala ang daddy nila. Pupunta ako ng Manila next month, Leah. Bibisita ako. Nako, ikakwento ko kay Storm kung paano ka umiyak sa akin nung nalaman mo na may fiancé siya. Subukan mo lang, Megan. Nagbabantang sagot niya na ikinahalakhak nito mula sa kabilang linya. Sige na. Balikan mo na si Daddy Storm. Baka naistorbo ko pa kayo. Anito bago ibinaba ang tawag. Pagbalik ni Leah sa sala, naabutan niya si Storm na nakatingin sa ilang pictures niya noong buntis pa lang siya sa mga anak nila. Wag mo nang tingnan niya mga yan, Storm. Nahihiyang wika niya sa dating nobyo. Sinubukan niyang kuhanin dito ang photo album, subalit inilayo nito yon. Bakit naman ayaw mong ipakita to sa akin? Ang taba ko dyan, tapos namamaga pa yung mukha ko. Well, you're carrying 4 babies, Leah. It's normal to gain weight. And you're still beautiful in these pictures. Nakalabing naupo siya sa tabi nito.
Sus, binabola mo lang ako eh. I'm telling the truth. Ang ganda-ganda mong buntis. Che, namungay ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Baby, totoo. I swear, ang ganda mo. Nagwala na naman ang puso ni Leah nang tawagin siya nito sa endearment nila noon. Ang puso niya, unti-unting tinatabla ng mga sinasabi at titig nito. Ngumiti si Storm at ibinalik ang tingin sa mga larawan. Ilang buwan ka dito sa unang picture? 5 months, itong sumunod 6 months, tapos itong huli kabuanan ko na yan. Ang laki ng tiyan mo, baby. Kaya nga eh, parang sasabog ang tiyan ko dyan. Nakangusong biro niya. Pero ang ganda mo pa rin. Ibinalik nito ang tingin sa kanya. I wish I was there with you, Leah. I'm sorry, hindi ko na nasamahan sa pagbubuntis mo. I'm sorry, wala ako nung naglilihi ka. Hindi naman ako masyadong naglihi. Hindi rin ako masyadong pinahirapan ng mga anak mo. Medyo lang, pero normal lang yun. Imagine, unang beses ko nagbuntis tapos quadruplets pa. Thank God, nasa tiyan pa lang ang mga anak natin, mababait na sila. Nagmana sa'yo eh. Kung sa'kin nagmana mga yon, nako, maarte yun. Natawa si Storm, pagkaway sumeryoso. I'm really sorry again, Leah. Hey, tama na Storm. Puro ka na lang sorry. Ang importante, nandito ka na. Marahang sagot niya. Thank you, Leah, for being a great mother to our kids. For bearing and taking care of them. Isang ngiti ang isinagot niya sa binata. 2 oras ang nakalipas, sinundo nila ang mga bata sa eskwela. Mommy, Daddy, take care po sa work. Anang quadruplets nang magpaalam na sila ni Storm na pupunta na sa ospital. Don't worry mga anak, Daddy will take care of Mommy. Kayo rin, okay? Magpakabait kayo. Ani Storm sa mga bata. Sabay silang nagtungo ng binata sa ospital sakay ng kotse nito. Good luck sa work, Mommy. Wika ni Storm pagsakay nila sa elevator. Huwag mo nga akong tawaging Mommy dito. Mamaya may makarinig sa'yo. Saway ni Leah. What? Tayong dalawa lang nandito sa elevator. At Mommy ka naman talaga ng mga anak ko, di ba? Pabiro na lang siyang umirap. Ikaw din, mag-concentrate ka sa trabaho, Doc. Huwag mo masyadong isipin ng mga anak natin. Safe sila kay Nana Carmen at yaya nila, okay? Ikaw, hindi rin kita pwedeng isipin sa trabaho, Leah. Bakit mo naman ako iisipin? Bakit hindi? Ewan ko sa'yo, Doc. Pigil ang ngiti at iiling-iling na sagot niya bago lumabas ng elevator. Pagdating ng dinner break, pababa si Leah sa cafeteria nang abutan niya sa hallway ng 7th floor si Storm. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa lalaki. Sabay na tayo mag-dinner, Leah. Bakit? Gusto kitang kasabay mag-dinner. Besides, I want to talk about our kids over food. Sa cafeteria na lang tayo. Kailangan ko bumalik agad sa trabaho. Okay. Nakangiting pagsang-ayon nito. Para siyang inililipad habang kasabay niya si Storm. Pagdating sa cafeteria ay pinagtitinginan sila ng ilang empleyado. Teka, lumayo ka sa akin. Baka machismis tayo. Sikat ka pa naman dito sa ospital. Mahinang wika niya. Ano naman kung machismis tayo, Leah? Di ba may press release si Doc Venus na fiancé mo siya? Oh, that? Don't worry. Nasolve na ni Venus yung problema niya sa love life niya. Pwede na akong malink sa'yo, Leah. Now, tell me kung anong gusto mong kainin. Ako nang bibili. Just find us a seat and wait for me. Sa halip na magprotesta ay sumunod na lamang siya sa sinabi nito. Likas talagang maasikaso ang binata. Hanggang sa pagkain nila ay inasikaso siya nito na talaga namang namiss niya rito. Patapos na silang kumain ng binata nang lumapit sa kanila si Doc Venus. Storm, dito ka rin pala kumain. And you're with Nurse Leah. Nakangiting wika ng babaeng doktor. Ang daya mo naman, hindi mo man lang niyayang kumain ng fiancé mo. Cut the crap, Venus. Alam na ni Leah na hindi kita fiancé. Ani Storm sa bagong dating. Talaga? Sinabi mo? Di ka nakatiis ha? Nakangising bumaling kay Leah ang doktor. Hi Leah, sorry sinabi kong fiancé ko ang lokong to. Don't worry, hindi naman kami talo. Ang totoo, mas type ko yung magagandang tulad mo kaysa dito kay Storm. Totoo yung sinabi niya, mas maganda ka sa personal. Shut up, Venus. Isusumbong kita kay Kara. Ani Storm sa kaibigan doktor.
Tumawa si Venus. Ito naman, di na mabiro, masyadong seloso. Sige na, alis na ako. See you around, Lia. Napaawang ang mga labi ni Lia habang nakasunod ng tingin kay Venus. Hindi pa rin siya makapaniwala na lesbiana ito. Well, sabi nga nila, don't judge a book by its cover. Sorry about Venus. Ganun lang talagang babaeng yun. Ani Storm sa kanya. Ano yung sinabi niya? Mas maganda ako sa personal? Well, I told her about you before. Alam niya na ex-girlfriend kita. Hindi ko lang alam sa babaeng yun kung bakit nagpanggap siyang di ka kilala nung una. Pero wag mo nang pansinin yung sinabi niya. Bolera yun. Mas matinik pang mambabae kaysa sa akin. Talaga? Kung gano'n, nambababae kayo sa US? Hindi si Venus lang. Wala akong panahong makapag-date nung nasa US ako. Depensa nito. Pinigilan niyang mapangiti sa sagot nito. Ikaw, wala ka bang naging boyfriend sa nakalipas na 6 na taon, Lia? Tila nag-aalang ang tanong nito. Wala. Sa tingin mo, makakahanap ako ng oras na mag-boyfriend? Sa 4 na anak pa lang natin, puno na ang oras ko. Ngumiti si Storm. Sabay tayong uuwi mamaya. Ihahatid kita at magugunit ako sa mga anak natin. Tulog na mga bata ng ganong oras. I know. Sisilipin ko lang ang mga anak natin tapos uuwi na rin ako. Okay. Paglabas nila ng cafeteria, ihinatid pa siya ni Storm sa pediatric ward. Ano yung nakita namin, Lia? Magkakilala pala kayo ni Doc Villaraza? Pag-iintriga sa kanya ni Agnes pagbalik niya sa trabaho. Ex-boyfriend ko siya. Siya ang tatay ng mga anak ko. Ani na ikanalawa ng mga mata nito. Oh my God! Kayo ni Doc Villaraza? Teka, nagkabalikan na kayo? Hindi, nag-uusap lang kami para sa quadruplets. Asus, baka hindi pa. Halatang in love sa'yo si Doc eh. Tapos ikaw kulang na lang maghugis puso na yung mga mata mo. Tukso ni Agnes. Napangiting napailing na lamang siya sa babae. Pagdating ng 10:00 ay sabay nga silang lumabas ng ospital ni Storm. How's work at the pediatric ward? Tanong nito habang nasa biyahe sila pa uwi. Medyo toxic kanina, pero nakakawala naman ng pagod ng mga bata. Ngumiti si Storm. Talagang mahilig ka na sa mga bata dati pa lang. Napangiti rin siya. Kaya nga gusto kang maging pediatrician, di ba? Do you wanna go back to med school, Lia? I will help you in any way I can. I mean, nandito na ako. Hindi ka na mag-iisa sa pagpapalaki ng mga anak natin. Babalik ako sa med school pero hindi pa ngayon, Storm. Kapag 7 years old na mga bata, alam mo kung gaano kahirap sa med school, lalo na sa tulad kong hindi naman sobrang talino. Gusto kong kahit paano, malaki na sila bago ako bumalik sa pag-aaral. Don't worry, I'm here now, Lia. Lahat ng tulong na kakailanganin mo, ibibigay ko sa'yo. Salamat, Storm. Sa sumunod na mga araw ay lagi nilang bisita sa bahay si Storm sa umaga. Sabay din silang pumapasok sa trabaho at umuuwi sa gabi. Maliban na lang kung may emergency patient ang binata. Pagdating ng day off ni Lia, sinundo silang mag-iina ni Storm. Ipapasyal nila ang mga bata sa mall pagkatapos ay doon ang mga ito matutulog sa condo unit ng ama. Masayang-masaya ang mga bata dahil yun ang unang pagkakataon na lalabas ang mga ito kasama ang ama. Pagdating sa mall ay agad niyaya ng quadruplets ang ama sa shopping center ng mall. Pagkatapos mag-shopping ay dumiretso sila sa arcade center ng mall. Naglaro ang mag-aama habang si Lia ay nakatayo lang at nakangiting nanonood sa mga ito. Summer, spring, stop muna. Pawis na kayo. Ani Lia. Nilapitan niya ang 2 anak at isa-isang pinunasan ang pawisang mukha ng mga ito. How about me, sweetheart? Pawis din ako. Punasan mo rin ako, please. Nakangiting wika ni Storm na lumapit din sa kanya. Nakangosong nag-angat si Lia ng kilay. Kaya mo na yung sarili mo, Storm. Sige na, namiss ko magpa-baby sa'yo eh. Pigil ang ngiting pinunasan niya ang pawisang noo ng lalaki. Ay, ang sweet naman ni Mommy. Narinig niyang wika ni Winter na sinundan pa ng mga kapatid nito. Oo nga, ang sweet ng mommy niyo. Nakangising wika ni Storm. Daddy, kiss mo naman si Mommy. Udyok ni Spring. Yes, Daddy, kiss Mommy po. Bago pa masaway ni Lia ang mga anak ay lumapat na sa pisngi niya ang mga labi ni Storm. Thank you sa pagpunas ng pawis ko, sweetheart.
Kasabay ng pagwawala ng puso ni Leah ay ang pag-iingay ng mga anak. Sa huli ay napangiti na lang siya. Nang magsawa sa paglalaro ang mag-aama, ay dumiretso sila sa isang restaurant para kumain. Yung mga bata nila nga asikasuhin mo, wag na ako. Anya kay Storm dahil pati siya inaasikaso nito. Bakit naman hindi? Baby pa rin kita. Sagot nito na nagpainit sa mukha ni Leah. Daddy, baby mo rin po si Mommy? Inosenteng tanong ni Summer. Oo naman, sweetie. Bago kayo pinanganak ng mommy nyo, siya muna ang baby ko. Nakangising sagot ni Storm sa mga bata. Lalong namula ang mukha ni Leah. Kung ano-anong sinasabi mo sa mga anak mo, kumain ka na nga lang. Anya at nilagyan ng pagkain ng plato nito. Thank you, sweetheart. Masuyong sagot ni Storm na kinindatan pa siya. Gabi na sila nang makaalis sa mall. Pagkatapos kasi nilang kumain, nanood pa sila ng pambatang palabas sa sinehan. Sa sasakyan pa lang ay hapon na ang 4 na bata. Mommy, Daddy, can we sleep together in one bed? Ani Summer pagkatapos magbihis ng mga ito ng pantulog. Laki naman ang bed ni Daddy, kasya tayo lahat. Ani Winter. Of course mga anak, if that's what you want, tabi-tabi tayong matutulog dito sa bed ko. Di ba, Mommy? Ani Storm sa mga anak bago bumaling sa kanya. Tumango rin si Leah sa quadruplets na ikinatuwa ng mga ito. Bago mahigay, isa-isang nag-goodnight sa kanila ni Storm ang quadruplets. How about you, Daddy, Mommy? Di po kayo mag-goodnight sa isa't isa? Ani Autumn. Siyempre, mag-goodnight na ako sa mommy nyo. Ani Storm. Sa harap ng mga anak ay lumapit kay Leah ang lalaki at pinatakan siya ng halik sa noo. Good night, Mommy. Sweet dreams. Good night din, Storm. Tigil ang ngiting sagot ni Leah. Masuyong umiti sa kanya si Storm bago bumaling sa mga anak. Come on, tulog na babies ko. Maaga tayo magsiswimming bukas sa pool. Nang gabing yun ay tabi-tabi silang natulog sa malawak na kama ni Storm. Nakapagitan sa kanila ng lalaki ang 4 na anak. Kinabukasan, nagising si Leah na wala si Storm sa tabi nila ng mga anak. Lumabas siya at naabutan itong nagluluto ng almusal sa kusina. Good morning, Mommy. Bati sa kanya ni Storm. Napalunok si Leah habang nakatingin sa dating nobyo. Napakagwapo nito kahit na bagong gising at bahagyang magulo ang buhok. Morning, anong niluto mo? Tanong niya. Beef tapa, bacon and eggs at fried rice. Gumawa rin ako ng pancakes para sa mga bata. Paborito nila ang pancake. Matutuwa ang mga yon. Come here, tikman mo kung okay ba ang gawa ko. Hindi ako nagluluto ng pancake sa US eh. Masarap ka namang magluto noon pa. Come on, tikman mo na lang kung okay. Ayokong mapahiya sa mga anak natin. Pumiraso ito ng pancake at iniumang sa bibig ni Leah. Isinubo niya yon. Masarap ba, Mommy? Tumango siya. Oo, masarap. Good. Hinawakan ni Storm ang labi niya at tila may pinunasan doon. Napaawang ang mga labi niya at napatitig sa lalaki. Bago pa bababa ang mga labi nito sa kanya, ay narinig nila ang mga anak. Mommy, Daddy, good morning! Sunod-sunod na bati ng 4 sa kanila. Namumula ang mukhang lumayo si Leah kay Storm. Mommy, are you okay? Bakit sobrang red ng face mo po? Tanong ni Autumn matapos nilang gantihan ng bati ang mga anak. Nainitan lang si Mommy, kids. Sagot niya. Come on, kain na tayo. Ipinagluto kayo ni Daddy ng breakfast. Pagkatapos magpasalamat ng mga bata sa ama ay dumulog na ang mga ito sa hapag. Daddy, ang sarap mo pala pong magluto. Puri ni Winter sa ama na sinigundahan ng 3. Did you also cook for Mommy before, Daddy? Tanong naman ni Summer. Oo naman mga anak, kaya na-inlove sa akin ng mommy niyo eh. Kasi lagi ko siyang pinapakain ng luto ko before. Di ba, Mommy? Ani Storm sa kanya. Ang dami mong kwento. Kumain ka na lang, Daddy. Paingos na sagot ni Leah, subalit hindi naman maitago ang ngiti sa mga labi. Masaya ang naging almusal nila ng mga anak kasama si Storm. Subalit pagkatapos kumain, nakatanggap ang binata ng tawag mula sa ospital. Sorry mga anak, may emergency si Daddy. Kailangan ko magpunta sa ospital. But don't worry, I'll be back, okay? Magsiswimming tayo pagbalik ko. Ani Storm sa mga bata. It's okay, Daddy. Mommy's here naman po. Bumaling sa kanya si Storm.
Ikaw muna bahala sa mga baby natin, Leah. I'll be back as soon as I can. Ngumiti siya. Huwag mo kaming intindihin. Just do your job, Doc. Thank you. Masuyo siya nitong hinalikan sa noo bago tuluyang umalis. Nagpa siyang manood ng TV ang mga bata pag alis ni Storm. Si Leah naman ay hinugasan ng pinagkainan nila. Nagpupunas na siya ng kamay nang pumasok si Summer sa kusina. Bakit nandito ka, Summer? Do you need something? Tanong niya sa anak. Mommy, I want to ask something. Nakangusong sagot nito. What is it? When are you and Daddy gonna get married, Mommy? Napalunok siya sa tanong ng anak. Summer, anak, hindi pa namin napag-uusapan yun ng Daddy mo eh. You love Daddy, right? Yes, I do. And Daddy loves you too. I'm not sure about that, anak. Gusto niyang isagot subalit pinigilan niya ang sarili. Kahit na nilalambing siya ni Storm sa harap ng mga anak nila at ramdam niya ang sinseridad doon, ay wala naman itong sinasabi sa kanya. Hanggat hindi niya naririnig mula sa bibig ni Storm na mahal siya nito ay hindi siya masyadong aasa. Daddy loves you, Mommy, and we will be a happy family. Tila puno ng kasiguraduhang wika ng anak. Isang ngiti lang ang isinagot niya kay Summer. Sa loob niya ay lihim siyang humihiling na magkatotoo ang sinabi nito. 3 oras ang nakalipas bago nakabalik si Storm. Nag-swimming sila sa malawak na swimming pool ng kondo tulad ng ipinangako nito sa mga anak. Pagkatapos maghapunan ay inihatid sila nito sa bahay ng mga magulang. Mag-ingat ka pa uwi. Bilin ni Leah kay Storm nang ihatid niya ito sa sasakyan nito. Thank you, sweetheart. Good night kiss ko, Nasan. Hindi ako makakauwi ng maayos kapag walang good night kiss. Nakangiting nag-angat ng kilay si Storm. Natawa siya sa kalokohan nito. Mga pauso mo, Storm. Natawa rin si Storm. Bago ito makapagsalita ay hinalikan na niya ito sa pisngi. Gumuhit ang malapad ng ngiti sa mukha nito. Good night again, Mommy. See you tomorrow. Habang lumilipas sa mga araw ay lalong nadaragdagan ang pagiging malambing ni Storm. Mapa sa bahay man sila o sa ospital. Pakiramdam ni Leah ay sila na muli ng binata. Subalit wala naman itong sinasabi sa kanya. At hinahayaan na lang yon dahil natatakot din siya na magtanong sa lalaki kung anong estado ng relasyon nila. 1 linggo ang nakalipas. Pagdating ng panibagong day off ni Leah sa trabaho, sinundo silang mag-iina ni Storm upang dalhin sa bahay ng mga magulang nito. Ayon sa binata ay dumating ang mga magulang nito mula sa US at sabik na makita ang mga apo. Ang ganda ng mga baby ko. Kamukhang kamukha niyo ang mommy niyo. Puri ni Storm nang makita ang ayos ng mga anak. Suot ng mga bata ang dress na binili ng ama. Really, Daddy? Ani Spring na umikot pa sa harap ng ama. How about si Mommy? Maganda rin siya, Daddy. Nakangiting tanong ni Summer. Malaki ang ngiting bumaling kay Leah si Storm. Siyempre naman, si Mommy niya ang pinakamaganda. Siya ang original eh. Nagsiriko ang puso ni Leah sa narinig. Tama na nga yung pambobola. Tara na at baka abutan tayo ng traffic. Hindi naman kita binobola. Kanino ba magmamana ang magaganda nating mga anak kundi sa'yo? Oo na po, halika na. Pigil ang kilig na sagot niya. Pagdating sa bahay ng mga magulang ni Storm ay mainit na sinalubong sila ng mga magulang nito. Halatang giliw na giliw ang mga ito sa mga apo. Leah, iha, I'm glad we meet again. Wika kay Leah ng ina ni Storm. Thank you for bringing our granddaughters to us. Salamat din po sa pagtanggap niyo sa mga bata. Anya sa matandang babae. Habang abala mga bata sa pakikipagkwentuhan sa ama at sa lolo ng mga ito, ay nilapitan siya ng ina ng binata upang kausapin. Sumeryoso ang mukha ng ginang. Leah, iha, I'm so sorry. Kung alam ko na buntis ka 6 years ago, I wouldn't have asked you to break up with my Storm. Ngumiti siya sa ginang. Don't apologize, tita. Hindi ko rin naman alam na buntis ako noon. Hindi niyo naman ako pinilit na hiwalayan si Storm. Ako ang nagdesisyon noon. Desisyon ko rin na hindi ko kontakin si Storm nung nalaman kong buntis ako. Wala siyang naging ibang babae nung nasa Amerika siya, iha. Alam kong ikaw lang ang babaeng minahal niya. Noong naging ganap na neurosurgeon si Storm, ipinagtapat ko sa kanya na kinausap kitang hiwalayan siya. Nagalit ang anak ko sa akin, Leah. Ilang buwan niya akong hindi kinausap. Hanggang sa sabihin niya sa akin na uuwi siya ng Pilipinas.
At alam kong ikaw ang dahilan ng pag-uwi niya. Nung umuwi dito si Storm, umasa ako na magkakabalikan kayo. Kaya ganun na lamang ang galak ko nang ibalita niya sa amin na may mga anak kayong dalawa. Nag-init ang sulok ng mga mata niya sa mga sinabi ng ginang. Sa gitna ng pag-uusap nila ay lumapit sa kanya ang quadruplets. Mami, Mami! Sabay-sabay na wika ng 4 na bata. What is it mga anak? Tanong niya sa mga ito. Si Daddy po nasa garden, ani Summer. He asked us to get you, Mommy, ani Spring. Nakagat siya ng malaking langgam, ani Winter. Ha? Anong malaking langgam? Nagtatakang tanong niya sa quadruplets. Just go there, Mommy. Daddy needs you, sagot ni Autumn. Puntahan mo na si Daddy, Mommy. Baka umiyak siya, ani naman ni Spring. Sige na, Iha. Puntahan mo ng anak ko. Baka nga umiyak yon. Nangingiting wika ng ina ni Storm na nakisakay sa mga apo. Nagtataka man ay tinungo ni Leah ang garden. Naabutan niya roon si Storm. Palakad-lakad ito at tila hindi mapakali. Storm! Bumaling sa kanya ang lalaki at ngumiti. Bakas ang kaba sa muka. Hi. Sabi ng mga bata, pinapunta mo ako dito at kinagat ka ng malaking langgam? Bahagyang natawa si Storm. I asked them to get you here. Hindi ko alam na yun ang sasabihin nila. Bakit gusto mo ako makausap? Tinawid nito ang distansya sa pagitan nila at inilabas ang isang maliit na kahon. Will you marry me, Leah? Anito at inilahad ang hawak na engagement ring sa kanya. Nagwala ang puso ni Leah. Kinagat niya ang mga labi para pigilan ang pagbagsak ng mga luha. Storm, kung ginagawa mo lang to dahil sa mga bata, please don't. Alam kong gusto mong bigyan ng buong pamilya ang mga anak mo at... Oo, gusto kong bigyan ng buong pamilya ang mga anak natin. Pero inalok kita ng kasal dahil mahal kita, Leah. Mahal kita. Noon hanggang ngayon, ikaw lang ang babaeng nandito sa puso ko. Tuluyan siyang naiyak sa sinabi ng kaharap. I love you, Leah. Sa nakalipas na mga taon, wala akong ibang minahal kundi ikaw lang. Nung nakipaghiwalay ka sa akin, sinubukan kitang kalimutan. Pero hindi ko nagawa. Natupad ko ang pangarap ko maging neurosurgeon pero all these years, hindi naging buo ang saya ko. Kasi wala ka sa buhay ko. Kaya bumalik ako ng Pilipinas. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito ako. Ikaw ang binalikan ko dito sa Pilipinas. Kaya laking tuwa ako nang magkita tayo agad sa ospital. Pakiramdam ko, gumawa ng paraan ng tadhana para magkita tayong dalawa. Inabot niya ang mukha nito. Oh, Storm, mahal din kita. Kung alam mo lang kung gaano kasakit sa akin ang ginawa kong pakikipaghiwalay sa'yo. I don't want to let you go, but I had to. Patawarin mo ako kung nasaktan kita. Shh, it's okay, baby. Sinabi na ni Mama ang ginawa niyang pakiusap sa'yo. Masuyo nitong pinanasan ng mga luha niya. Everything is in the past now. Ang importante, bumalik tayo sa piling ng isa't isa. Now, will you marry me? I'm sorry kung ngayon ko lang nasabi ang mga to sa'yo. Gusto ko kasing kapag nagtapat ako sa'yo, diretso propose na. Hinintay ko pa ang singsing na pinabili ko kay Mama. Marry me, Leah, please. Sunod-sunod ang tangong ibinigay niya sa minamahal. I will marry you, Storm. Magpapakasal ako sa'yo. Thank you, baby. Thank you for making my dreams come true. Pagkatapos nitong isuot ang singsing sa daliri niya, ay nagsalo sila sa isang matamis na halik. Ilang sandali pa ay dinaluhan sila ng quadruplets at ng mga magulang ni Storm na masayang-masaya para sa kanila ng binata. Isang buwan lang ang lumipas, naganap ang kasal nila ni Storm. Yun ang pinakamasayang araw sa buhay nila ng asawa. Nagsilbing flower girl sa kasal ang 4 nilang anak. Nang gabing yon, iniwan nila ang mga anak sa lolo at lola ng mga ito para sa isang linggong honeymoon nilang mag-asawa. I hope ready ka nang sundan ng mga bata, sweetheart. Gusto na daw nila ng baby brother. Wika ni Storm. Nasa Amerika sila para sa kanilang honeymoon. Gusto ito ipasyal ang asawa sa lugar na nagsilbing tirahan nito sa loob ng 6 na taon. Buti na lang at na-approve ang tourist visa niya bago ang kasal nila. Sana ay isa lang muna ang mabuo. Baka pumuti agad ng buhok ko kapag 4 ulit. Pabirong sagot niya sa asawa. Kahit pumuti ang buhok mo, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo, Leah. Mananatili kitang mahal hanggang sa pagtanda natin, sweetheart. At pangako,
This time, babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. I love you, my wife. I love you too, my husband. 2 buwan matapos ang honeymoon nilang mag-asawa ay natuklasan ni Leah na buntis siya. Tulad ng ipinangako ni Storm, inalagaan siya ng asawa sa pagbubuntis niya. Pagkatapos ng 9 na buwang pagbubuntis, isinilang ni Leah ang anak na lalaki na siyang naging prinsipe ng pamilya nila. Gaya ng mga kapatid nito, pinangalanan nila ang anak na lalaki ng Thunder, kasunod sa pangalan ni Storm. 2 taon ang bunsong anak nila nang bumalik si Leah sa med school. Pagkatapos ng kulang 2 taong pag-aaral, naging isang ganap na siyang doktor at kalaunan ay naging isang pediatrician. Talaga nga namang kung ang 2 tao ay nakatadhana sa isa't isa, kahit anong sirkumstansya pa ang mangyari ay gagawa ng paraan ng tadhana upang paglapitin muli ang 2 taong ito. At napatunayan yon sa istoryang pag-ibig ni Liam at Storm. Sa kabila ng mahabang panahong paghihiwalay, pinagtagpo silang muli ng tadhana at sa huli ay bumalik sila sa piling ng isa't isa. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.